Are you ready? Ay, magandang umaga sa ating lahat, mga guys, mga viewers, mga learners. This video, lalakayan natin, mga guys, ang ARPAN Quarter 1, Week 6, mga learners, mga viewers dyan sa aking YouTube channel. Ito ang socio-cultural at political na pumuhay ng mga Pilipino, mga viewers, learners. But before I continue, guys, I have my intro. Okay, sa pagganap ng Islam sa Pilipinas, 1210 ang pagdating ng mga Arabong mga lakal sa katimugang bahagi ng Kapuluan. 2080, dumating sa Sulu si Tuan Masyaika, itinuturing na kanunahang pagpakilala ng Islam sa Pilipinas. 1380, mula Malacca ay dumating si Karim ul Makdum sa Sulu at nangaral ng Islam. 1390, dumating naman si Raja Maginda ng Palimbang sa Sulu. Hinikayat ang ibang katutubo na lumipat sa relihiyong Muslim. 1450, dumating si Abu Bakar mula sa Palimbang. Siya ang kinikilalang nagpalaganap ng Islam sa Sulu. Abu Bakar pinagkalooban ng pangalang Sharif Uy Hashim na maging kaunahang sultan ng itatag nilang pamalaang batay sa Sultanato ng Arabia. Wika, sistema ng pagsulat at edukasyon. Ito naman ay baybayin ang tawag sa alpabito ng mga sinuunang Pilipino. Binubuo ito ng 17 titik na may 3 matinig at 14 na katinig. Balat ng punong kahoy at dahon ng saging ang nasilbing papel, mga guys, sa mga sinaunang tao. Matulis na bakal at kahoy ang ginagamit bilang panulat. Hindi formal ang uri ng edukasyong ginagamit noong sinaunang panahon. Sa loob ng tahanan, nagsimula ang edukasyon. Dito isinisalin na gulang ang iba't ibang kaalaman. Bagay na edukasyon ng sinaunang kabataan ang mga kasanayan sa pagtatanggol sa sarili at mga pangkabuhayang gawain tulad ng pangaso at pangisda. Sa pagsasalin ng kultura, mayroon tayong musika at sayaw. May makalaman ng mga sinaunang Pilipino sa paggamit ng instrumento sa paglikha ng musika. Gangsa, isang uri ng tansong gong na ginagamit pa rin ng mga katutubong taga-Cordillera. Kaliling, ito ay ginagamit ng taga-buntok na pinatutunog gamit ang kanilang ilong. Tambuli, gamit ng mga Tagalog na yari sa sungay ng Kalabaw. Sa sayaw at awit, dalyot, isang mahabang berso na binibigkas ng paawit ng pagarana ng mga sinuunang Ilocano. Ayigklo, awit din ng mga Igorot sa pagarana sa iniiro. Tinikling, isang sayaw na hango sa galaw na isang ibong tikling. Pagdidiwata, isang sayaw ng pasalamat sa magandang ani. Sa ating panitikan at sining, may dalawang anyo ng panitikan ang sinaunang Filipino class, mga guys. Ang una ay pasalita upang may palawanag kung paano nilalang ang daigdig at ang tao at upang may salaysay ang kabayanihan ng mga pambihirang tao o Diyos. Halimbawa dito ay ang sabi, sawikain, bugtong, suliranin at indulanin.
ito ay uri ng awiting kalye. Talindao, awit ng paggawa ng bangka. Uyayi at hili at tigpasin, awit ng pagsasagwan. Sa pasulat, halimbawa nito ay ang darangan ng mga Maranao at ibalon ng mga Bicolano. Nakatala naman sa Tarsila ang salaysay at pinagmulan at pinagmunuan ng mga taga-Sulu at Maguindanao. Sa sining, nakita sa mga kasangkapan at kamitang pandigma ng mga sinang Pilipino ang kailang pagiging malikhain at ang angking husay sa sining. Nahukay sa mga labi sa Batangas, Mindoro, Samar, Butuan at Surigao ang mga gintong punyal, sisidlan, ngipin at alahas ng animo hinabing tila. Sa panahanan ng mga sinuunang Pilipino, ay iba't ibang uri ng tahanan ng mga sinang Pilipino tulad ng yungib, gilid ng mundok. Patunayan ito rito ang Anguno Rock Shelter na hanggang at Binangunan, Rizal. Halimbawa ng mga yungib na pinarahan ng mga unang Pilipino, yungib sa Callao, sa Pinablanca, Bato sa Sorsogon, Puyong at Tabon sa Palawan. Mga uri ng bahay. Mayroon tayo nito ang tinaguriang bahay kubo. Ang katutubong tirahan ng mga Pilipino, yari ito sa mga materyales na madaling matagpuan sa kalikasan. Puyo o fail ang tahanan ng mga katubong nirahan sa ilagang bahagi ng Pilipinas, partikular sa Cordillera. Turugan ang impluensya ng Islam sa arkitektura ng rehiyon. Ito ay hindi pangkaraniwang tahanan na sultanato bagkus para sa dako. Ang tradisyonal na tirahan ng mga Batyaw makita sa Mindanao, partikular sa Baybayin ng Sulu at Silibesi. Rako, dulot ng lokasyon, rito kaibang kanang nabuo sa Batanes kung saan tagpuan ang sala at turugan o tulugan sa kusina. So ito ay walang tiyakad at nakatayo na mismong lupa. Ang bahay nito ay may lime at bato. Okay, hanggang dito lang mga guys. Siya nga pala, nandito ang mga larawan na mga iba't ibang uri ng okay, hanggang dito lang sa ating pagsanay. Pag-irali natin magsanay guys, pagkara mabuti ang mga karunungan, ang titik na sa simula ng bigay ng clue sa tamang sagot. Anong B ang tawag sa alpabito ng mga sinuunang Pilipino? Ito assignment na lang. Anong B ang isang sayaw para sa paglilibing na yumaong nakaranas ng marahas na kamatayan ng mga Ifugao? Number 3, anong K? Ito ay ginagamit ng taga-Buntrok na pinagtuto gamit ang ilong. Number 4, anong K ang tawag sa Diyos ng Ifugao? Number 5, anong T ang tawag sa paggawa ng bangka? Hanggang dito lang guys, don't forget to subscribe to your Restoration Vlog, mga friend. Maraming salamat sa panonood, mga learners, viewers. Maraming salamat.